Hello viewers! Ako si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Ngayon, magpuputol ako ng mga, magpo-propagate ako, mag-relax tayo. Mag-relax. Kasi hindi ako nakapasok kasi nga inuubo ako, masama yung ano ko. Kaya pag umubo ako mamaya, alam nyo na, dire-diretso na yung chart. Di ba ganun yung mga ubo, dire-diretso? Yung 10 plants ko na ito ay, 10 o lagpas atang 10 ito, ay propagate natin. Samahan niyo ako mag-propagate. Parang doble-doble yung baso ko. Dikit-dikit yung baso. Ito, ayoko pa sana itong i-propagate. Kasi, nagagandahan ako sa kanya. Kaya lang, yung ano ko doon, yung shih tzu kong makulit, laging pumupunta doon sa may bintana. Ayun o, 2 beses na mapuputol. Kita ba? 2 beses na mapuputol, pati yung bagong dahon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kasi hindi masyadong kita sa camera. Samahan niyo ako mag-propagate ngayong araw. Sana hindi ako ubuin ng bonggang-bongga. Kasi, alam nyo na, ang panahon ngayon, umiinit, umaaraw, di maintindihan. Makakailan ba ako nito? 4 lang ata. 4 o 3. Dalawa-dalawa kasi yung, dumidikit yung baso eh. Marami na akong for propagation talaga. Hindi lang ako makapag-propagate kasi nag-bisibisihan ang person, ganun. Baklang-bakla magsalita eh, no? Minsan di ko talaga maiwasang magsalita ng salitang bakla. Napapagalitan ako kasi lagi ko nasasabi, kineme, gano'n. Hindi ko sinasabi yung buong word, kineme lang yung sinasabi ko. Napapagalitan ako. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Tapos pag namos, meron ako ditong mga hoya. May ilan-ilan akong favorite hoya na ipopropagate din kasi medyo lush na sila. Tapos, ang maganda kasi sa, sa hoya pag pinropagate mo, minsan or kadalasan pala, yung bagong plants, or yung baby plant na pinropagate mo, yun pa yung mas nagiging lush kaysa dun sa mother plant. Danas na danas ko yan sa kanya. Yan. Yung iba, ay, ang dami pala, 5. Gupitin na natin yung puwet na ito. Ito yung gagamitin ko kasi mga recycle pots yung mga gagamitin ko sa ibang paso. Ay, sa ibang paso, sa ibang plants. Yan, gupitin na natin siya. Para makita natin yung growth niya. Sayang naman kasi kung lagi itong malalaglag, buti na lang kamo, ay, kahit pa paano hindi pa siya naputol. Ay, naku, ayan, putulin natin ito. Nakita niyo yung yung ugat. Wait lang, ko yung camera. Yan, para kayo pakita niyo yung ipopropagate ko. Ayan, putulin natin dito. Kasi yung new leaf niya, muntik-muntikan na talaga. Asa kabe? Paputol ka guys. Ayan. Ayan. Matured naman yung isang dahon niya eh. Ayan oh. Ayan oh. Munti ka na maputol. Buti na lang. Parang nag-heal na siya ngayon. Kahapon kasi napuputol. Saan pa yung isa? Ganda pa ng bar niya oh. Pag na talagang nasayang yan, ay sayang talaga ang kinabuhi. Kinabuhi. Tulin pa natin dito. Masaway itong shih tzu ko na to eh. Gusto tumalun sa bintana. Kasi gusto lumabas. Kasi yung isang aso ko ditong Aspin, parang siya, in-hit siya. Gusto niyang lumabas. Iyak ng iyak pag madaling araw. Gusto niyang lumabas. Kasi in-hit sila. Ngayon, yung lalaking shih tzu naman ay naaamoy niya rin yung ng Aspin namin. Kaya gusto lumabas. Ito rin munti ka na May kita ba? Ay, di kita. Ayan. Ayan munti ka na rin maputol yan. Propagate natin. Ang kasi dito sa na to, may reverted, may hindi. Meron akong propagation nito, puro reverted. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ayun, wala pa rin siyang variegation lumalabas. Pero, reverted lang yun. Tapos, siya, talagang mainit yung pinaglalagyan ko sa kanya. Kaya lang, naman, sobrang naman sa init. Napaso na. Pinakita ko yun sa inyo nung nakaraan. Na siya, na sunog na masyado. Sobrang init ng pinaglagyan ko. Hindi naman talaga, matagal na siya doon, kaso lang, parang, na siya, tawag doon,
uminit masyado yung panahon, tapos na putulin muna natin. Di ba? Nasunog siya, tapos wala pa rin wala pa rin variegation lumalabas. Ewan ko ba? Ganun daw talaga si Florida Beauty pa, ayan siya, oh. Yan. Sinama ko tong reverted kasi para mas mabilis magkaroon ng dahon. Yan. Hayaan ko na to. Tama na to. Nung binili ko rin siya, ganito. Ganyan siya nung binili ko. Pero ang ganda ng unang dahon niya. Diba? Yan. Para naman na ganda. Ganyan yung unang dahon niya. Ang ganda naman. Pero hindi pa rin nasisira. Kahit halos nagpo-full mo na siya. Hindi pa rin nasisira. Matibay din siya. Kahit pa paano. Ayan. Lagay natin dyan sa unahan. Kasi nagtabi talaga ako ng paglalagyan ko kasi alam nyo na propagation is real. Pagka ganitong mga panahon ay wala akong magawa dito sa bahay. Hindi ako pumasok kasi nung ako ang sama ng ubok kagabi. Tapos ilang araw na to? 3 araw na ata to. Ang muna. Tapos lagyan natin ang pampaampat pala. Para buhay na buhay ang ating Florida Beauty. Lagyan natin pampaampat. Ito yung cinnamon na may 7. 50% cinnamon yan. Lagyan natin. Ang init ng panahon ngayon, no? Parang uulan na hindi. Parang uulan siya, pero hindi naman siya umuulan. Yan. Yan lang. Pwede rin gumamit kayo kasi may electric pan ako eh. Meron akong dito eh, ito. Kandila, tapos lighter. Kaya lang mahangin kasi nag-electric pan ako. Ang init kasi. Ang ganda ng bar neto, oh. Pag mga ganito, mas mabagal itong magkaroon ng bagong dahon. Pero, lalagyan natin ng rooting hormone. Para, bumilis. Bigyan natin ng rooting hormone. Ay, naputol na siya talaga ng tuluyan, babe. Diba? Sinasabi ko sa iyo. Hello, naputol na. Ang ganda pa ng kwento-kwento ko dito. Ang ganda pa naman sana ng variegation niya, oh, sayang. Kasi, tingnan mo naman kasi yung, yung dikit. Kakaunti na lang, talagang mapuputol na talaga siya. Pasaway kasi yung aso namin, eh, sayang ako kasi, tingnan mo naman yung bar, high bar. Okay lang, sa mga mabubuhay pa naman yung mother niya. Kakaroon pa ng maraming dahon na magaganda. Positive lang. Alam nyo ba, nung unang nag-aalaga ako ng plants, nadidepress ako pag nasisiraan ako ng dahon, napuputulan ako ng dahon, nabubisit ako, ganun. Pero ngayon, hindi na. Kasi parang feeling ko, nasasanay na ako. Nasasanay na ako. Alam niyo kung bakit. Pag nalalaglag yung bayabas sa halaman ko, sanay na ako. Masasayang lang yung galit ko. Tira lang yung araw mo kung magagalit ka. Hindi mo naman hawak yung pagkakataon. Ayan, ang liit ng niya, ng dahon niya. Pinutol ko na kasi, alam nyo na, kaysa maunahan tayo ng disgrasya. Nang hinayang ako. Nakakatuwa kasi pagka nagpo-propagate ka. Ay, sinabi ko na ata yung kanina. Di ba nakakatuwa pagka nagpo-propagate tayo, susunod na araw may titingnan tayong may bagong dahon, may bagong ugat na nag-activate, nagkukulay, pula yung ugat. Yun yung mga favorite kong mga pangyayari sa buhay ko. As plantita, as plant mom, pag may nakikita na ako yung ugat nag-activate na, tapos yung pulang-pula or white na white yung ugat, ay, yun talaga yung pinaka-favorite ko, be. Yan, nakaisa na tayo. Lagay ko lang dito. Saan ba? Dito na lang. Baka ihangin. Naka-3 yung electric fan ko kasi alinsangan talagang malala. Makaabang din yung tubig ko dito kasi baka ubuhin ako ng bonggang-bongga. Makapasok na akong bukas. Kasi ang ubo ko ay talaga siya. Yan. Kita nyo ba yung ginagawa ko? Ay, natapon yung Minsan, ayokong i-shoot. Ilubog ng husto to kasi pag nilulubog ko ng husto, ay, naman siya, parang ang tagal-tagal niya magkaroon ng shoots. Katulad ng isa kong dito. Tagal niya magkaroon ng shoots kasi sobrang lubog ko naman. RH Mix pa naman ang ginamit ko doon.
Mas mabilis pang magkaroon ng shoots pagka ano, ganito, sphagnum moss. Kasi parang lumalabas siya talaga sa, kahit nalubog siya ng bongga, lumalabas talaga siya sa sphagnum moss. Pero pag yung aroids, ayaw niya talaga, ang tumal niya. Tagal-tagal na nun. Mag-iisang taon na. Charot lang. Feeling ko sa sobrang tagal. Kasi siguro inaantay ko, kaya naiinip ako. Tagal niya magkaroon ng shoots. Nakadalawa na tayo. Ang hahaba pa naman ito. Pagka na sayang lang talaga to, ay talagang sayang. Di bale, magkakaroon pa rin naman ng mga bagong ano yan. Magiging latch pa rin naman yung mother plant na yan. Tinalian ko na nga kasi baka ako talagang umakit na naman dun yung shih tzu kong makulit. Tinalian ko na ng red ribbon, ganun. Kaso, sabi ko, ipopropagate ko na lang ngayon kasi wala naman akong ginagawa. Ayoko naman kasi pag may sakit ako, higa ako ng higa. Kasi parang lalo akong nagkakasakit pagkahiga ng higa. Yan. Hindi ko na masyadong nilagyan ng sphagnum show. Ano? Dagdagan natin kaunti. Yan. Tapos pag nagaganto ako, di ba medyo basa pa yung sphagnum moss? Siguro inaano ko siya after 3 days or 1 week bago ko siya dinidiligan. Depende sa sphagnum moss nyo kung basang-basa. Pero mas madalas pagka philodendron, tapos nilagyan ko ng pampaampat or hindi, madalas 3 to 1 week ko sila bago sila diligan. Kasi pag lagi mo silang dinidiligan or ano mo lang sa kanya, kakaputol lang ng stem, tapos lagi siyang basa, doon siya nagkakaroon ng root rot. Kaya iwasan natin yung diligan yung mga philodendron natin na bagong propagation para hindi ma-stress, para hindi magkaroon ng root rot or fungus or stem rot yung mga pinutol nating yung pinutol nating stem. Sayang kasi pagka hindi nag-success yung mga propagation natin, lalo na kung ganito kaganda yung var. Sinama ko na tong nag-revert na to kasi mas mapapabilis siyang magkaroon ng mga bagong ugat gawa nitong green pigments na to na kasama niya. Ano lang ako. Tatlo lang. Tapos eto na ako, bumigay na. Sayang. Kira lang, be. Lagay natin yan dyan, be. Tapos mag-propagate tayo ng pangalawa sa favorite ko ay ito. Tingnan mo naman kasi, paano hindi mo magiging favorite yan, be? Tingnan mo, be. Gigigil ako sa'yo. Sobrang ganda mo. Nung nakaraan ko pa ito sinasabi sa inyong favorite ko eh. Favorite ko talaga siya. Pag favorite ko kasi hindi ko talaga maiwasan sabihin, tingnan, yan. Wait lang, ayusin ko lang yung natapon. Putulin natin siya, tapos propagate natin siya dito. Sa dalawang Ito, hoya din yung pinaglagyan ko dito. Ang ipapropagate natin ay yung mama leaf niya. Ito hindi. Kasi, kaunti lang yung niya, hindi yan magta-thrive pagka, lalo na tong full album na to, hindi yan magta-thrive pagka, tawag dito, pag yan yung ginamit natin, or yan yung natin. Yan, putulin natin. Ano ba tong mga na to? Blangaw na to. Kahit may electric pa na, talagang dumidikit pa rin siya. Ayan, putulin natin dito yung stem. Ito lang ang inaano ko dito. Yan, ganyan lang siya, Jutol lang siya. Isa pa. Isa pa ba? Parang ayoko na sa'yo. Parang ayoko nang putulin. Ganyan na lang siguro siya. Kasi, makakatulong to sa kanya, Kasi full album na to, Ang ganda niya, nakakayamot. Nakakayamot. Dito na ako magpuputol sa isa. Dito na lang siya. Para mas gumanda pa siya dyan. Kasi pag sinagad ko na naman, ay naku, danas ko yung sagad-sagad na yan. Laging namamatay. Ito, ilagay natin dito, baka matapon. Ito, ilagay natin dito, baka matapon din. Yan, pipili ka, pagkahoya, pipili ka ng matured na dahon. Huwag itong yellow-green or yung bagong dahon. Makikita mo bagong dahon yan. Ayan, nag-yellow-green siya. Tapos ito, talagang yellow na. Pagka pure albo naman, huwag ka rin pipili ng ganun. Kailangan may rin siyang ganito. Kasi, baka hindi mag-thrive yun. Pero hindi ko pa naman na-try sa hoya kung mamamatay yung ganun. Pero, natatakot ako kasi sa mga philodendron, ganun siya, tsaka sa monstera. Ayan yung mother plant. Tabi na natin yung mother plant. Ito yung dalawa. Sausaw ko na to sa... Ito sa ko sinausaw? Sa... Ang tawag doon? Pampaampat. Ito naman sa
Tingnan natin to kung alin dito yung mas mabilis magkaroon ng bagong dahon. Ito naman sa, ano nga to? Sa rooting hormone. Tapos ang gagamitin ko sa kanya ay, ano lang, coco peat. Pure coco peat. Ayan, oh. Pure. Wala akong hinalo kasi wala na akong pamis. Meron naman ako ditong ano. Meron naman ako ditong rice hull, pero hindi ko na nilagyan ng rice hull. Ayan, tusok lang natin dyan. Wala, alin dito yung, ay, ito. Ayan, ito yung, lagyan natin ng pangalan yung rooting hormone. Kasi gusto kong mag, ano eh. Tapos day to day. Yan. Yan yung may rooting hormone. Gusto kong mag-experiment para makita ko kung talaga bang mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon pag rooting hormone. Tapos ito namang isa ay sa pampaampant natin na 50-50. Same lang siya. Coco peat. Lakas ng hangin ko. Sana hindi makarinig sa camera yung ano, yung electric fan. Ang init kasi. Ang init tapos ang daming ano, daming langaw, ganon. Yan. Lagyan natin ito ng, nilalagay natin 50-50. 50 7. Tapos 10, 17, 23. Yan. Yan. Para alam natin sa susunod na araw kung alin ba talaga dyan ang mabilis magkaroon ng mga bagong dahon. Tapos, next natin ay, baba ko na to. Ang dami kong ipapropagate kasi. Ay, ito, hoya muna. Ito, next natin. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Ito si Sarawak. Ano, di ba nabili natin to parang 3 dahon, tapos pinropagate ko, tapos biglang boom siya nung nakaraan. Nung pinropagate ko siya, dumami lalo yung dahon niya. Nag-lush siya. Nakakatuwa. Pero ipapropagate natin siya ngayon. Putulin natin. Pwede kang magputol ng 1 leaf lang ha, sa hoya ha. Pero pwede rin 2 kung gusto mo. Ito kasi may aerial roots oh. Kaya 2 yung ano ko. Tsaka medyo bago pa kasi ito eh. Tapos, pumili ka ng ano, ng matured na dahon sa hoya. Huwag kang pipili ng magwa 1 leaf ka tapos hindi matured. Yan, ganyan dapat oh. Matured kasi matigas na yung dahon. Matured pagka nandun na sa dulo banda, sa unahan. Doon mo malalaman kung matured na sila. Tapos, meron pa ba akong mapipili dito? Yan, okay na siguro to 2 lang. Kasi, ito, matured pa to. Yan. 3. O, ayan na yung mother plant natin. Ilan na tira? 5. Nung nakaraan, tinropagate ko na rin siya, pero ang bilis niya ngayon magkaroon ng bagong dahon. Ay! Yan, dito ko siya ilalagay. Yung maliit kong ano, yung maliit kong lagayan dito. Tapos, paghahaluin ko naman yung ano niya, yung potting mix. Wait lang, kukunin ko yung ano, lagayan ko ng potting mix. Kasi, ito, malaki to. Yan. Malaki to kasi yung isa ko, puno ng potting mix. Yan. Ito yung Sarawak natin. Dito ko siya ilalagay. Paghahaluin ko naman siya. Coco peat, 50% na coco peat, tapos 50% na rice hull. Yan. Isa pa. Yan. Haluin natin yan. Maganda rin sa ano, sa hoya, yung ano lang, lupa lang, or loam soil lang,
Nagta-try din sila doon. Meron akong kahapon, pinropagate. Ay, hindi pala to, Ayan, kagabi pala. Pinropagate ko yan. Ito pa. Yan. Nag-start na ako kagabi kasi ang dami kong ang paso. Ito pa pala, may isa pa ako dito. Ang dami kong extra paso na available. Sayang naman. Kaya ang dami kong gustong i-propagate. Kagabi pa ako kating-kating mag-propagate. Kaya lang masama nga yung timpla ko. Masama nga yung pakiramdam ko. Kaya pinigil-pigilan ko yung sarili ko. Yan. Lagyan natin dito. Tapos, pagka magpo-propagate kayo ng huya, huwag nyo galawin ng galawin. Kung saan nyo siya nilagay na hindi maaarawan, doon lang, huwag mo nang galawin ng galawin. Ito hindi masyadong nagbi-bleed, oh. Hindi siya masyadong nagbi-bleed. Ito si Sarawak. Tingnan mo naman veins niya, oh. Gandang-ganda ako sa veins niya. Hindi siya masyadong umiiyak. Tapos, tusok natin sa rooting hormone. Yan. Bigay natin. Ay, ito, pwede na pala ito. Yan, tusok natin. Maganda sa Hoya kasi kahit one leaf lang, gandang-ganda na ako sa kanya. Siguro kayo din. Kahit one leaf lang, ang ganda na niya. Oh. Lalo na pag ganito, oh. Pag 2 dahon tapos may lalabas ng dahon. Ay, naku, ang ganda. Oh. Paparoots natin yan. Ito, hindi ko nalalagyan ng date to kasi matatandaan ko naman kung kailan ko, may yung mga kasabayan niya, ayun. Yung mga kasabayan niya, pinropagate ko. Tsaka malalaman yung rooted na yung Hoya nyo, yung mga one leaf propagation nyo. Pagka hinila nyo tapos lumalaban na, ibig sabihin nun, or pwede mo nang iangat. Pag inangat nyo ng ganito tapos sumasama na yung paso, ibig sabihin marami na siyang ugat. Rooted na siya. Tapos medyo piga-pigain nyo yung yung potting mix. Kahit anong potting mix dito sa Hoya, pwede kang mag Aroids mix, maganda rin sa kanya yun. Pwede ka rin mag loam soil, okay na okay din siya doon. Yan. Pwede rin ganito. 50% na coco peat tsaka 50% na rice hull. Make sure lang naman yung rice hull mo ay nabilad mo ng husto. Or yung coco peat mo ay nabilad mong husto. Kasi pag hindi masyadong nabilad, nilalanggam siya. So yung Hoya mo lalanggamin. Pagka ganun. Dito ko ilalagay yung isa. Parang malaki to para sa kanya. Yaan na. Okay lang. Kasi ba ibang pasuko? Ito na lang pala. Para kasi malaki sa kanya. Maliit yung dahon. Yan. May kulang pa pala ako dito. Ito hindi ko to sinawsaw ha. Kahit sa ano. Hindi ko yan sinawsaw. Maganda rin kasi sa kukupit. Hindi mo kailangan diligan ng diligan. Kasi nagre-retain siya ng moisture. Yan. Ganyan lang. Diin-diin mo lang kaunti. Learn. Ba't parang mag-lumumit? Parehas ng kamay ko madumi niya. Ayan. Yan. Tapos huwag mo munang didiligan to ah. Huwag mo munang didiligan pag gantong nagwa-one leaf tayo. Or nagpo-propagate tayo na medyo basa. Or ano. Huwag mo munang didiligan. After 1 week, tsaka mo siya diligan. Si Hoya. Hindi yan masyadong nauuhaw. Pero syempre, yung mga bagong propagation, kailangan nagre-retain nag-aano tayo ng moist sa kanya. Hindi natin sila papaubusan ng moist kasi doon sila kukuha ng pampalaki nila. Meron pa akong Hoya dito atay. Ayan. Ito. Ngayon ko pa lang ito ipapropagate mula nang nabili ko siya. Mabagal siya. Si Annulata. Mabagal siya magkaroon ng mga bagong dahon. Ang kapal ng mga dahon niya, nag-yellow yan pag matured na. Ang ganda ng mga dahon niya. Ang kakapal, ito yung bago niya. Pupropagate natin siya. Paano ba? Isang dahon ba? Itong matured, tsaka itong dalawa. Yan. Tsaka itong matured na isa. Yun. Yun ang tinira natin sa kanya. Parang pinawawa, no? Pero nung nabili ko kasi siya, ganito rin. Tatlo ba o dalawa? Parang dalawa. Ang tagal niya magkaroon ng bagong dahon. Kailan ko pa ito nabili? Yan. Oh. Nilagyan ko ng pampaampat. Kasi, madugo siya. Madugo. Nagbi-bleed. May maliliit akong pasok dito eh. Dami kong pasok. Yan. Yung Hoya, ito naman, pinaghalo pa rin. Tapos, tusok natin. Ganun lang. O, tusok lang. Tusok natin. Yan, diin-diin kaunti, gano'n.
Hmm. Tapos, punasan ko kaunti yung anong pasok. Kasi, dito pa yung didiligan. Basa pa yung ano yung pupupit na ginamit ko. Lagay ko na siya dito. Tapos, yung isang dahon, parang mas malaki. Dito na lang. Malaki, masyado. Wala na akong maliit-liit pa. Ito kaya. Maliit. Tapos, ang gagamitin ko naman sa kanya, ito na lang. Lupa naman gagamitin ko sa kanya. Yan. Medyo, ano siya, malupa. Hindi na ako nag-gloves, naubos na yung gloves ko. Yan. Yan. Halos puro stem. Ang secret lang dyan sa mga hoya na yan, pag pinutol mo, medyo habaan mo na yung sa kung magwa one leaf ka, ayan medyo habaan mo na. Yan, habaan mo na yung pagkaputol na ito dito. Sagarin mo na hanggang dun sa puno. Kasi, yun lang yung ilulubog mo eh. Ayun lang yung ilulubog mo doon sa lupa. Tapos, yung dahon niya ay nakalabas. Hindi masyadong lubog. Ganyan siya. Yan, ganyan siya. Tapos, hayaan mo na lang siya dyan. Huwag niyong ilagay dun sa laging matutumba para hindi nadidistorbo yung paglaki niya. Tapos, ito naman, next natin. Ito. Si ano to? Kasi natumbahan to. Nag-disgrasya ng aso ko nga. Kasi nga, nag-inhit sila. Siya pala. Ayan. Pinutol ko na. Si ano to? Sino nga to nakalimutan? Mexicano. Lagi ko nakakalimutan si Mexicano. Magigigil ako. Sagarin na natin to. Kasi, putol-putol na yung dahon eh. Tingnan mo naman. Sayang. Sabi ko lalagyan ko pa to ng pool eh. May pool na ako dito. Ayan May pool na sana ako. Kaso, putol-putol na rin naman siya. So, para saan pa? Ay, puto. Yan, dyan ka. Iurong ka muna. Yan. Iurong ko muna kasi alam mo na, yan yung ginagawa ko. Iurong ko muna. Kasi para may lagayin ako mamaya ng pinapagit ko. Yan. Yan. So, next natin, ito. Yan. Sabayan nyo lang ako kung wala kayong, kung gusto nyo propagate din kayo, sabay tayo. Para may kasabay tayong kwentuhan lang. Yan. Lupa. Ito naman, loam soil to. 70% loam soil. Tapos, 20% rice hull. Tapos, may tubig siya. Yan. Basta itong potting mix na ginamit ko, kaya hindi ko siya masyado didiligan pagka propagate. Ay, pagka mga ilang araw ko pa bago ito diligan. Yan. Ang ganda sana ng Mexicano, no? Naantay ko lang yung matured niya eh. Kasi, ang ganda ng matured niya. Maliit kasi masyado yung nabili ko. Kaya, nung nakaraan nakabili ako sana kay Nene's Garden sa Cavite. Kaso nakalimutan naman niya ipadala sa akin. Hanggang sa, pati Anderson, umorder din ako sa kanya Anderson na philodendron. Nalimutan niya ilista. Sayang. Hindi namin nakuha tulad kasi nawala na sa isip. Ayan, Diniindiin kong kaunti. Tapos, ito naman. Lagyan ko rin pampaampat kasi dumudugo siya. Ito medyo maamoy-amoy ito kaysa, parang kaamoy niya yung yung Pink Princess. Ayan. Pagka kinatago ko dito kasi sa sarili. Ayan. Tapos, ito, sama na natin ito.
Medyo basa pa. Narepat ko na yung mga pinagbibili kong Anturium. Hindi ko na napakita sa inyo kasi nung nakaraan, mabilisan. Ubo ako ng ubo, kaya hindi na ako nag-video. Bahapon pala yung huli ng nakaraan. Bahapon lang. Ayan, oh. Ganda niya. Kahit ganyan siya. Ito din, oh. Ang ganda niya, oh. Tiltab ng dahon. Pero ano to? Parang katulad siya sa Birkins, no? Magkakasakit din siya. Hindi ko sure kung hybrid din ba siya. Baka hybrid din siya. Next natin, ang dami kong mga halaman na ano? Natumbahan. Kasi yung soy na ano ko eh. Na tawag mo. Pero ito buti na lang, hindi masyado. Ito naman si ano, si Marian Diefenbach siya. Iwaiwalin natin siya ngayon. Kasi sobrang lago niya na. Tingnan mo naman, oh. Tapos yung, ano na to. Nare-repat ko lang naman ito. Kaya lang, dun sa pinaglalagyan ko sa kanya, parang di na siya nagkakasya. Parang sisirain na siya ng motor. Kasi tinatabihan siya ng motor. Parang sisirain na siya. So, bago mangyari yun, papropagate na natin siya. Yan. Ilulusen lang natin yung ano. Yung cuttings. Tagal na nito sa akin. Yung mga kapatid nito ay nagsidayasan ako sa saan na nakarating parte ng Pilipinas. Eto, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Tanggalin natin yan. Para lang siyang aglaw pag pinapropagate. Samahan mo lang ng ugat. Mabubuhay na yan siya. Kahit nga walang ugat to, nabubuhay to, nagkakaroon siya ng ugat. Pag binatter propagate mo. Nakatuwa rin itong mga Diefenbach siya na to. Diefenbach siya o Diefenbach siya. Ba't ba ang daming tawag sa pangalan? Ay, sa ano? Sa halaman. Ay, yung dahon niya, babe. Oh, yung mapwersa lang po yan. Yan. Isa. Parang meron pang yan. Bago ako magputol. Ayan. Naku. Naku, sablay yung pagkaputol ko. Kasi, pumapangit din yung nanay pagka masyadong maraming baby. Hindi siya makahinga. Parang hindi na nagkakaroon ng bagong dahon yung nanay. Kasi lahat na ng ano niya nasa baby na. Yan. Ayan, ang ganda. Oh, galing ng pagkakaputol ko. Ito na yung mama plant niya, oh. Wala. Yan, oh. Samahan nyo lang ng ano. Ito, may baby na agad to kahit baby pa siya. Yan, oh. May baby na siya kahit baby pa siya. Ibang klaseng ano to, Marian. May Marian din kasi na hindi masyadong maganda yung ano. May ganun ako dati. Bus na ngayon. Na-i-out ko na. Ayan. Yung ano niya, lalagyan natin ng kaunting rice hull kasi walang rice hull. Parang pamis-pamis yung pinaglagay ko dito dati. Ito mabubuhay pa, tututusok lang natin. Lagyan natin ng rice hull kaunti. Para may aeration. Kasi pag may aeration, mas mabilis magkaroon ng mga bagong dahon. Yung halaman. Danas ko yan sa mga ano, mga ganito, ay, di pala kita. Sa aglaw. Pagka nasasakal yung aglaw, pasok. Choco, pasok. Pagka nasasakal yung aglaw, ang tagal niya magkaroon ng mga bagong dahon. Kaya kailangan medyo ma-airy yung gagamitin mong pasok. Ay, pasok. Yung ano. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan, lagyan natin dyan. Ang dami kong mga pasok, diba? Pinag-ugasan ko na yan kasi recycle na lang yan. Hindi na ako bumibili ng pasok na ano. Na pang benta. Kasi sa akin pa lang nauubos ko na. Dati nagbebenta rin ako ng paso sa Facebook nga lang, hindi sa ano sa Shopee.
Ngayon ayoko na. Ayoko nang bumili ulit. Kasi nauubos ko eh. Kahit pinipigilan ko yung sarili kong gamitin. Nagagamit ko, nakakainis. Ayan. Ito, malago na. Ito na lang. Iano nyo lang yung pasok nyo kung gaano kalaki yung ugat. Ito yung water propagate na lang po. Lagay ko na lang ito sa water propagate. Uso yung lagnat ngayon at saka sipon. Matindi pa. Nahawa pa. Na ano ba ako? Nablan pa ako. Kaya ayoko maglalapit sa papa ko kasi baka mahawaan ako. Punto ko muna sa baba. Next natin ito. Ay! Tapo na siya, babe. Ito malaki. Ayan, ito yung mama plant niya. Ay, sakto na to doon sa paglalagyan ko sa kanya. Kaya ako rin naisip i-propagate na to eh. Kasi yung pinaglalagyan ko sa kanya, masyado na siyang malaki doon. Yan, ang ganda. Bagay sa'yo eh. Sino ka dyan? Di ba ang ganda? Parang nakahinga na siya oh. Ganda. Dito muna sa baba. Tapos next natin ito. Malago na rin to. Anak na may mga anak na rin. Mga dalagang ina.